Sa court litigation, merong pagkakataong magpatulong sa abogado. Dito, wala ka eh. Wala po talaga. O pag binulungan ka, bawal magbulong. Mr. Chair, nakita ko po, binubulungan po ng ano. Attorney Topacio, let this be a warning to you to please allow your client to respond to the question. We will, these are simple questions. Tinanong lang, saan siya nag-aral, saan siya nag-college? Right against self-incrimination? Please. This is a warning, Attorney Topacio. Let her answer. Kasi, Mr. Chair, sagot mo lang ng tama ito dahil yung tanong na kung saan ka nag-aral ay hindi naman incriminating sa'yo. Bakit refuse to answer? Mapipilitan kami i-contempt ka. Mr. Chairman, parang yung sa paper ni Cassandra, meron na kagad sagot na pinuturo ni Attorney Topacio eh. Di ba? So I will give you another chance, Attorney Topacio. Mr. Chairman. Ito ngayon ang ating pinag-uusapan din. Ano ba kasi yung parametro? Kung titingnan mo yung rules eh. Every person appearing before legislative inquiries, they have the rights to be protected. How would the counsel engage by a resource person appearing in the Quadcom be advised on her right or on his right? Hanggang saan ang sasabihin niya? You have the right to meron nga binubulungan siya. Attorney, subukan mong bulungan, iko-content kita. Sinasabi ko lang yung right. Ang sinasabi, ito nga, dito nga yung pag-uusapan. Paano ngayon yan? Tama, kasi napanood ko nakikiusap na po ako. Baka pwedeng huwag ko nang pagitin ko saan ako nag-aral. Ito rin sabi niya, hindi na po ako nag-aral. Pwede ko po bang konsultahin yung aking abogado, tanungin ko. Tinatanong ko lang naman kanya kung naintindihan mo yung tinatanong ko eh. Napansin mo ba? Opo. Yung apat na chairman, hindi yata abogado din. Sa ordinary court litigation, Nelson, halimbawa, nag-umpisa kayo sa piskal, di ba? Kasi yun naman kaso mo kasi, Nelson, kaso Jen, na sinampamulaban kay Nelson. Ito naman, paghalimbawa, totoo lang po, sige. Mga kababayan, hindi po nagkasuhan itong dalawang ito. Halimbawa lang po. Ginagamit ko lang pong halimbawa para mas mabilis po yung pag-unawa. Bago napunta sa korte yung kaso mo, Jen, dahil sa ito'y criminal offense, naglatag ka ng kaso sa piskalya. Sa Fiscal Prosecutor's Office. Sa piskalya pa lang. Ito pagkakaiba eh. Sa piskalya pa lang, may karapatan na si Nelson humanap ng abogadong gusto niya. Na siya magtatanggol sa kanya. Doon lang sa paggagawa ng counter affidavit, ang gagawa na yung kanyang abogado. Hanggang sa pakikipag sa piskal. Nakaguide yun. Hanggang sa dumating halimbawa sa korte, ang abogado mo sa lahat ng pagkakataon dedicated sa pagtatanggol sa'yo. Pagdating sa Quadcom, ano ang extent ng engagement? Sabi sa mga rules you can be assisted by counsel, but the counsel is only limited to advising about your right. Yes. Mr. Chair, I refuse to answer. Mr. Chairman. Mr. Chair, point of order. Point of order. What is the point of order of the... Mr. Chair, I'm getting confused. With all due respect to Attorney Topacio, every time Chairman Dan gives a question, it seems that it's Attorney Topacio answering. So I think we should... No, I've been watching you and you've been whispering. So can we please give the resource person the opportunity to answer truthfully? Attorney Topacio, may we ask you to refrain from answering in behalf of your client? As we clearly stated earlier, the role of the counsel is only limited to advising your client of his or her constitutional rights in this committee hearing. So, Cassie, ikaw ang sumagot. Okay? Yes. Thank you. Attorney Topacio, with all due respect, I mean, I don't mean no offense to you, but it's just that let's allow the resource person the freedom to explain her side and to explain how she's involved or not involved in this situation, because this is her opportunity to clear her name. Thank you very much, Mr. Chair.
Okay, kasi sino nag-recruit sa'yo sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Okay, yun ang una mong ano, no? Yun ang una mong trabaho sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Sorry, Mr. Chair. Tinatanong ko lang kung ano yun ang una mong trabaho. Pwede mo naman sabihin iba ang trabaho mo, di ba? Anong unang trabaho mo sa buhay mo? Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. It will po. Sa, What? Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse to. Sabi mo, Pilipina ka, di ba? Did you study in the Philippines? I refuse po to testify po. Attorney Topacio, Can let we- this be a warning to you to please allow your client to respond to the question. We will, you know, these are simple questions. Tinanong lang, saan siya nag-aral, saan siya nag-college, right against self-incrimination, please. You know, this is a warning, Attorney Topacio, na let her answer. Kasi, Mr. Chair, ano mo lang, sagot mo lang ng tama ito dahil yung tanong na kung saan ka nag-aral ay hindi naman incriminating sa'yo. Bakit refuse to answer? Papipilitan kami i-contempt ka. Mr. Chairman, parang Yes, yung sa paper ni Cassandra, meron na kagad sagot na pinuturo ni Attorney Topacio eh. Di ba? So I will give you another chance, Attorney Topacio. Mr. Chairman. Yun lang po. Paano yun? Itanong mo sa akin, paano ba yung how would the council engage by a resource person appearing in the Quadcom be advised on her right or on his right? Hanggang saan nasasabihin niya? You have the right to Meron nga ano binubulungan siya. Bawal yun. Attorney, subukan mong bulungan, iko-contempt kita. Sinasabi ko lang yung right. Ang sinasabi, Coach, bawal ito na nga i-coach. kaya nga, ito nga, dito nga yung pag-uusapan. Paano ngayon yan? Sa court litigation, merong pagkakataong magpatulong sa abogado. Dito, wala ka eh. Wala po talaga. O pag binulungan ka, bawal magbulong. Mr. Chair, nakita ko po, binubulungan po ng ano. I'm giving you the last warning, ha? I know for the several committee hearings that we've conducted, normally the lawyer sits at the back of the client. May I request, with all due respect to Attorney Topacio, to please sit behind Ms. Cassandra Ong. Okay, Thank Paige, can you please provide another chair for the lawyer of Cassandra Ong? Mr. Chair, may I make a manifestation? Congresswoman Luistro. I wish to believe that when an attorney is supposed to advise a client, he's supposed to talk to the client, let us say 5 minutes, 10 minutes, but if he does it in every question which is being propounded to the resource speaker, it seems to be he is supplying already the answer to the resource speaker. A situation which we do not allow here in the inquiry in aid of legislation. And I wish to manifest, Mr. Speaker, that every time a question is propounded to Cassandra Leong, Attorney Topacio whispers to the client. And I have no other reasonable conclusion except he is indeed supplying already the answer, far from advising a client. Ito ngayon ang ating pinag-uusapan din. Ano ba kasi yung parametro? Alam mo kung titingnan mo yung rules every person appearing before legislative inquiries, they have the rights to be protected. Dito lang sa atin, gumawa ka ng survey dyan, merong right of privacy.
Ay, siyempre po. Ano pa lang ito, ah? Oo. Oo, Peto, sabing ganun. Saan ka nag-graduate? Sir, pwede po bang wag ko na pong... Huwag ko nang banggitin niya. Kasi, oo nga. O, ano naman ang tinatanong lang kita na yung pagka hindi ganyan. O, natakot na yung anong ganyan. Ano ba ito? Ito, germane pa ba doon sa pinag-uusapan na konektado ba yun sa sinasabi nating legislative purpose? Kapag hindi malinaw yung legislative purpose, hindi rin magiging malinaw yung limitasyon hanggang saan lamang tayo pwedeng magtanong. Ito ang problema. Tama, kasi napanood ko nakikiusap na po ako. Baka pwedeng wag ko nang bagitin kung saan ako nag-aral. Pero sabi niya, tapos, hindi na po ako nag-aral. Meron pa akong narinig Pwede ko po bang konsultahin yung aking abogado? Tanungin ko. Tinatanong ko lang naman kanya kung naintindihan mo yung tinatanong ko Hindi. Bakit pa nag-abogado? Kung ako siguro, dahil nga, kung alimbawa, malinaw sa akin, meron pong legislative purpose. Kapag pinasadahan mo pa yung mga jurisprudence na kaugnay nito, sinasabi niya, ang isa pang requirement is the doctrine of pertinency. Kung may kaugnay yung tinatanong mo doon sa legislative purpose, paano kung sumagot ako? What is Kunwari, si Nelson, si Cassandro Ong. Si Cassie. Hindi, kaso ka ngayon. Ay, kaso. Ayun kay Cassie. Yung Cassandra is Cassie. Si Cassie. Kunwari, ikaw si Cassandro Ong. Sumagot ngayon dahil naintindihan niya. He was advised. He was advised adequately by his counsel. Sumagot ngayon. Mr. Chair, sabi niya, I am sorry that I cannot answer your question. Because it is not pertinent to the subject of inquiry. Maliwanag yung sagot niya. Magagalit ngayon yung... Ay, siyempre po nako. Bakit ka pa nakikialam? Magagalit ngayon. Napansin mo ba? Opo. Yung apat na chairman, hindi yata abogado dyan. Wala doon nata. Pati si Kong Barbers, hindi rin naman abogado. Pagkakaalam ko, Pero yung mga yan, yung apat na yan dyan, puro kaibigan ko yan. Ay, opo naman. Wala kaming masamang tinapay dyan. Si Kong Paduano. Ano kaya, kung halimbawa isang araw nandun ako, itong sinasabi ko ngayon, sinabi ko sa kanila. Pwede ko rin naman gawin yun, di ba? Totoo naman po. Ang sa atin, kaya natin pinapaliwanag ito para maintindihan ng kababayan natin. Kasi, gaano at saan mo hugutin lahat ang itatanong mo at sa anong objective. Dapat nakasalig lahat doon sa legislative purpose, yun ang limitasyon mo kasi dyan sa maraming jurisprudence, sinabi, hindi ako nagkakamali, Senate versus Neri. The Senate is not a prosecution office. It is neither a court. Anong ibig sabihin nun? Sa mga tweet, kung pinag-uusapan abuses of human rights, extrajudicial killing, and other illegal activities. Di ba? May pamahala mo na yun sa piskal, Jen. May mandato yun tayo kasi, limitado tayo in aid of legislation. Until and unless you are able to provide yung mga ginagawa natin ito ay pagtulong para tayo makapagpanukala ng batas, limitado ang ating gawain. Pero yung rules na yan, Kong, yan ba yung nakaletra por letrang rules ng komite ng Kongreso? Kasi sa dami po ng investigasyon ng Senado at saka ng Kamara, parang hindi ko naman naramdaman yung mga ganyang rules Ay, yung iba wala doon. Kaya nga, kukuha ka ng jurisprudence Pero yung malinaw na nakalagay doon, lahat ng mga resource persons na harap sa pag-iimbestiga ng alinmang chamber ng dalawang kapulungan ay kinakailangan mong proteksyonan ang kanyang karapatan. So pag sinabi niyang, Mr. Chair, pwede po bang wag ko nang sagutin yan? He or she is invoking his or right to privacy. Meron naman tayong batas sa privacy kasi. Totoo po. So bakit hindi mo siya pakikinggan? Ngayon, nasunod na tanong niya. Tinatanong ko lang naman kung naniniwala kang kilala ka nitong mga lahat ng ito. Sa lahat kasi nagsabi itong apat na ito na kilala ka. So tinatanong ko lang naman kung kilala ka o hindi. Kasi sinabi niya, pwede bang wag ko nang sagutin? So nagalit.
Ba't hindi mo ikasasagot? Sinabi na nga ayaw ko na po sagutin eh. Kasi meron siyang karapatan, she's invoking her right to privacy. So kung wala namang kinalaman, yung pagtatanong mo kung kilala nga ako niyan sapagkat wala ka namang panukalang batas, pwede ko naman sagutin. Total naman po, wala naman po sa bahagi ng inyong panukalang batas. Kalabisan na po yan. Pwede po bang lampasan na? Next question na lang po. Kasi yan ang ibig ko sabihin, Jen. Kasi di ba sa proper court, pati yung witness mo, ililista mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maliban na lang, sabihin, doon sa 10 na yon sa korte, hindi mo pwedeng sabihin, ay, may naisip po ko ibang, may nabanggit ka ibang tao Sige, ipatawag mo hindi nga kaya kanina pinag-uusapan natin yung pre-trial eh. Yung pre-trial brief tayo, pre-trial order. Alam mo, yung mga tanong, yung karamihan ng tanong dito ngayon sa Quadcom na pinag-uusapan natin, kung halimbawa nandun tayo sa gitna ng korte, sa proper court, uulanin ka ng objection ng opposing counsel. Alam mo sasabihin niya? Pagkatanong mo lang, objection, Your Honor. Teka muna. Cassandro, kanya sa'yo eh. Saan ka nag-aral? Alam mo, ano sasabihin ng opposing counsel? Objection, Your Honor. The question is irrelevant. Sasabihin mo, sustain. Sustain, sabi ng judge. Banat. Sasabihin mo ba, Your Honor, ba't mo ko pipigilan eh? Gusto ko talaga malaman ko siya. Iko-contempt ka. Yun, sasabihin ng judge. Ba't marunong ka pa sa akin? Ako nga nagbabalanse rito eh. Irrelevant. Yan. Ayan. Nagtanong na naman. Objection, Your Honor, immaterial. Objection, Your Honor. It has not been established that Cassandro Ong is involved in that. Lay the basis. Sabi niya ngayon. Ganun sa proper court. Sasabihin ng judge. Lay the basis, counsel. Yan. Hindi ka maglilay ng basis. Patay ka. Kaya sinasabi ko sa iyo, merong parametro. Yes. At ngayon, yung West, nakatitig sa inyong dalawa. Yung counsel naman, dedicated siya, talagang vigilant yan. Lahat ng itatanong ko pagkasablay, objectin ka niya. Ganon dapat. Dito, binubulungan. Mr. Chair, nakita ko binubulong ng abogado. Meron pa ganon? Ay, nako.